Eto na mga kapatid, si Abante. Mukhang bumait or nagsawa na. Palakpakan ulit muna natin si Abante. Anong meron sa ngayon sa mundo ng social media? Ito po'y galing sa Pinas News Insider. Bilis ng karma, sobrang kahihiyan ang inabot ni Abante. Umamin sa publiko, korte, BP Sara, impeachment. Kasi parang sinasabi niya wala na pag-asa daw. Parang ayaw niya na rin ituloy. Galing po yan sa ating Pinas News Insider. Nasa description yan mga kapatid. Subscribe niyo yan para kung trip nyo na may kasamang reaction video. Para tayo may kausap at mag-comment kayo dyan. Dahil lahat yan, re-replyan natin, sisikapin natin yan. No? Palike ho ng ating video. Simulan na ho nating manood. Ito ang balita ngayon. Hoy. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila nagpanic mood na at tila nabahag na ang buntot ng ilang mga kongresista sa Kongreso. Ang lupit talaga ni Pinas News Insider. Kung hindi ngagba, nabahag ang buntot. Panis sila. Matagal na ho natin kasama to mga kapatid, kaya nagpapasalamat tayo sa Pinas News Insider. Tapos tila bumaliktad na umano sa usaping bagong impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Ayun lang. Kasi tila bumitaw na at galing mismo sa bunganga ni Comelec appointed son Benny Abante ang pag-amin sa publiko na malabo na di umano ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ang kulit na Comelec appointed. Kasi nga, hindi naman talaga siya nanalo. Comelec lang ang nag-appoint sa kanya. Ayaw nga sa kanya ng taong bayan eh. Okay tuloy? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging Yes. updated ka lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ayun nga mga kapatid, halimbawa, hawak nyo cellphone ninyo. Yan, nagsi-cellphone kayo. Tapos, pag sinabing mag-like, suyo po namin yun. Kasi gusto namin suyuin kayo. Ito lang ho, oh. Ayan. Pipindutin nyo lang ng gano'n, nalapit-lapit lang eh. Ayaw nyo mapindutin. Pindutin nyo na po mga kapatid. Kasi napakalaking tulong po sa amin yan nang mabalik po ang sigla ng aming channel. Kung titignan nyo kasi, 400k subscriber na tayo. Humina. Ganun din sa mga ibang mga nagtatanggol ng tama. Pero doon sa mga kabila kasi ewan ko kung anong pinagagawa nila. Okay, tuloy tayo. Walang masyadong excitement. Ito ang tila nakakagulat na pahayag at inilarawan ni Comelec appointed sana Pastor Benny Abante na siya ngayon ay wala siyang nakikitang sigla o matinding interes mula sa kongresista ng mababang kapulungan ng Kongreso, lalo na sa hanay ng administrasyon upang suportahan ang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa sandaling magtapos ang one-year bond rule sa February 6, 2026, sa isang radio interview kamakailan lamang, diretsahang pahayag ni Benny Abante na malamig ang tugon ng mga mambabatas pagdating sa usapin ng impeachment. Pag-amin pa ni Abante, nakikita ko naman na walang masyadong excitement ang mga administrasyon, congressman para suportahan ang impeachment. O, hindi nagsasawa na sila. Alam nyo kung ako sa inyo, mas malaki niyan kapag si PBBM po ang i-impeach nyo. No? Pero ewan ko lang kung totoo, pero parang AI kasi yun eh. Yung sinabi niya, binasa niya yung 4,000 pages. Sabi kasi ng iba, AI yun eh. Pero kung hindi AI yun, sinabi niyang 4,000, nabasa niya lahat yun, edi alam niyang may anomalya doon, o kung hindi niya alam, napabayaan niyang basahin. Binasa niya lang, tapos nakurakot. O sino may kasalanan? Total, binasa niya yung 4,000 pages. No? Tapos nakurakot pa rin yung 2025 budget. Sino may kasalanan? Eh di ba siya? Oh, yun lang eh. Tapos ayaw nyo pa rin i-impeach? Wow! Protektahan nyo ang Pilipinas, hindi isang tao lang. Pag-amin pa ni Abante, may ilang kongresista ang kanyang nakausap Ah. na naniniwalang walang saysay ang hakbang dahil malabong umusa dito sa Senado kung saan naroroon pa rin ang mga senador na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pang pag-amin ni Abante, meron pa ring mga supporters si Vice President Sara will go. Anong meron? Sabi pa to ni... Sinabi niya to, ni Abante, anong meron? Marami. Hindi meron pa rin. Pag sinabi mong meron pa rin, parang ganito,
uy, ang dami-dami ng mga supporters ni PBBM, pero meron pa rin mga supporters si BP Sara. Parang ganun, no? Hindi, dapat ganito. Si BP Sara, ang daming supporters, pero kay BBM, meron pa rin konti. Yun, pwede yun. Pero kung sabi mong, meron pa rin supporters si Vice President, malabo eh. No? Kasi nga, doon pa lang sa ratings, nakikita nyo naman na bagsak po si PBBM, negative. Survey negative. Eh tama si Bong. Ngayon lang nangyari ito. Pinakulong pa siya ulit. Yan. BBM pa. Against the impeachment. It's only an exercise in futility. Pag tinuloy natin yan, wala rin maaring mangyari. Matapos ang pahayag na ito, ayon pa sa ilan nating mga kababayan, abay tila nag-iba na raw ang ihip ng hangin. Wow. Tila ito na raw ang patunay na ang pahayag ni Comelec appointed son Benny Abante ay tila may namumuong takot at tila bumitaw na rin di umano sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nako, Abante, baka ikaw naman ang pag-initan dyan. Umaayaw ka na. Baka silipin ka nila at may mga kaso-kaso rin na ibigay sa'yo. No? Isa na nga raw itong patunay na marami pa rin talaga ang naniniwala at sumusuporta sa mga Duterte. Sa araw na ito, may pag-uusapan po tayo. Ayan, basahin muna natin na Trillanes nagsampa ng kasong plunder at graft laban kay BP Sara. Ano ba yan? Nagjo-joke ba si Trillanes? Munggo naman to. Billion-billion yung mga na... Billion-billion po yung mga nananakaw ng pondo, mga trilyon po. Bakit hindi yun ang pagtuunan mo ng pansin? Kay BP Sara, 125 million. Sige, gawin mo ng 200 million. Hindi, 125 lang nga ata yun eh. Pero napatunayan naman ng walang masamang tinapay. Sinabi din ng COA, walang masamang tinapay. Pero ito ka pa rin, pilit ka ng pilit pa rin. Sino ba ang boss mo? Bakit? Wala na rin sa eksena yan eh, si Sir Trillanes. Wala na yan eh. Talo na nga yan sa... Excuse me po. Talo na yan, di ba? Ilang beses nang natalo yan. Wala nang may gusto sa kanya. Ewan ko na lang kung sino nagpapaandar sa kanya, bakit pinipilit niya pa rin sarili niya. Para sa aking sariling pananaw, no, itong si Trillanes, mananalo lang to kung gagawa ng magic yung Comelec. Pero kung magiging tapat yung Comelec, wala to. Wala. BP Sara, kakasuhan mo billion-billion na nawawalang pondo. Tapos nakatutok ko kay BP Sara, naman. Tumatanda na lang kayong walang napapatunayan sa gobyerno sa Pilipinas. Tuloy po tayo, dire-diretso na, Pinas News Insider. Tunggil sa walang humpay o walang tigil na pag-atake at patuloy na demolition job nila Marcos at Romualdez laban kay Vice President Sara Duterte. And this time around, ang ginamit na naman nila itong si The Big Joke Trillanes. No? The Big Joke kasi pinagtatawanan ng taong bayan. Ang lahat ng kanya mga ginagawa at mga pinagsasabi ay bunga ng kanyang pag-iimbot, inggit at ang kanyang insecurity laban sa mga Duterte. Lalo na po kay former President Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Diyan nanggagaling ang hugot niya, no? Dahil nga hindi ito makamove on na dinurog ang kanyang political career sa panahon po ng pamamayagpag din ng political leadership ni Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Mga kababayan, pangalawang pagsasampa ito ng evil forces na tinatawag nilang sarili nila civil society. But they are more of evil society. Kasi nga kasabwat nila ang mga demonyo ng lipunan, kagaya po ng administrasyon ng mandarambong na gobyerno ni Marcos at ni Romualdez. Yun po ang pinoprotektahan ni Trillanes. Yun pong pinaglilingkuran nila ni Hontiveros. Nagtipon-tipon pa itong ang grupo ni The Big Joke. No? 2 days before, ilulunsad nila itong panibagong demolition attack laban kay Vice President Sara Duterte sa Bicol. Ang tawag sa grupo nila HARP. Sila Hontiveros, si Aquino, si Robredo, si Pangilinan. Nandun din po si Lola Laila de Lima, si Shell Jokno, at si Big Joke Trillanes at iba pang mga
grupo ng evil forces sa ilalim po ng Akbayan Group. Ito yung mga hilaw na komunista at mga surviving opportunist groups ng Yellow-Pink Alliance. So ang HARP, nagpre-prepare na po sila for 2028. Pero sa pangalan pa lang, ang equivalent ng HARP, kiyaw-kiyaw eh. Harping. Nagngangal-ngal, yun ang HARP, no? Sabi ni T.D. Bagilat, yung taga-Cordillera nilang kasama sa Yellow-Pink Alliance, sila daw ay instrumento ng musika. Wow, musika ng pagbabago o musika ng pagkalugmok. Mga kababayan, puntahan po natin ito, mag-dedicate po tayo ng isang episode ng video analysis tungkol dito sa early alliance operations na pinaghahandaan na ng Yellow-Pink zombies at mga oportunistang politikong survivor ng lumang politika ng dilaw at pink ang 2028 elections. Napakaaga, no? Mukhang may go signal ito kay Lisa Araneta Marcos at kina Tambaluslos dahil hindi na makakatakbo yan si Tambaluslos eh. Damaged goods, no? Durog na yan si Tambaluslos. Parang ang kinalabasan niya pagkatapos nitong pagkaka-expose nila ng kanyang pinsan na sila ang mga pinunong salaring kriminal o mga masterminds dito sa the crime of the century, 1.4 trillion pesos na pagnanakaw at pangungurakot, pandarambong sa kabanang bayan. Ang kinalabasan ni Tambaluslos sa kanyang presidential ambition ay naging isang bulok na kamatis. Nag-aalingasaw na nabubulok na imbornal. Sorry for the word. Nabubulok sa imbornal ng politika ng pangungurakot. Kaya wala na. They're looking at other options. Kaya itong HARP na kunwari ay ang bago at totoong unit team, yan po ang substitute sa evil forces na ginagawa at gagawin nila Marcos for 2028 sakaling mag-survive itong gobyernong bulok ni Marcos before 2028 ay aabutin niya ang electoral period. So may nakahanda silang tinatawag na reserve backup. Anyway, the big joke man, Trillanes, is part of the evil society, no? Ang kanyang alyansa ay alyansa. Yan po ang parallel alliance ni Marcos at Romualdez na ginagamit sa political demolition attack at pananabutahi laban po sa good governance programs at political leadership ng Duterte brand of leadership. Na ang tinatarget ay ang pagdurog kay former President Duterte, kay Vice President Sara Duterte, at sa lahat ng mga naka-align sa Duterte political camp. Okay. So ang evil society nila ay kinabibilangan nila Hontivirus. Ito po yung itinurong tanim witness o witness manipulator sa mga hearing niya at mahilig magsinungaling according to the revelations ng mga bumaliktad at mga nagturo sa kanya, nag-reveal na mga witnesses kagaya ni alias Rene. Pangalawa, ito naman pong kasama nila maliban kay Hontivirus, si the big joke Trillanes, no? Si Boy Tartar. Yung si Boy Tartar, yung BFF boyfriend ni Risa Hontiveros. Boyfriend, lalaking kaibigan. Kaya boyfriend. Si Boy Tartar, ito yung pinagtampuhan ng toothbrush, no? Si Ronald Lamas. Kasama dyan sila Trillanes, De Lima, Jokno, Pangilinan, Bam Aquino. Ngayon, binubuhay nilang alliance with Leni Robredo. Okay? Iyan po ang mga grupo ng nagpapakilalang civil society. But they are not civil society, they are evil society. Sapagkat nagtotolerate sila ng terorismo, nakikipagsabuatan sila sa mga kurakot at mandarambong na politiko, at ginagamit sila sa political demolition job ng administrasyong bulok at magnanakaw ni Marcos at Romualdez. At ang pang-apat, tinotolerate nila ang mga drug syndicate, kasabwat nila ang mga drug lords at mga kriminal, at ang pinakamalala ay sila din po ang pasimuno ng mga kabulukang tradisyon sa politika sa Pilipinas. Kaya itong si Big Joke Trillanes ay nagsampa ng panibagong kaso daw o reklamo ng plunder
laban kay Vice President Sara Duterte. At ang sinasabi niya, tungkol naman ito hindi naman sa 125 million pesos na confidential fund na paulit-ulit nilang kinakalkal, subalit walang ebidensyang magpapatunay na ninakaw ni Sara Duterte ang naturang pundo sapagkat yan ay cleared at mayroong unmodified findings mula sa Commission on Audit at wala pong violations. According to COA, na siya ang state auditor. Ito yung authorized by the Constitution na magsagawa ng audit and accountability check tungkol sa paggamit ng mga pundo ng gobyerno sa lahat ng opisina, ng sangay ng gobyerno, mapa-judiciary, mapa-legislative, mapa-executive. So wala po, hindi kumagat sa impeachment na yan noon sa Kongreso at even sa Senado, itong 125 million pesos nilang atake kay Vice President Sara Duterte. Pero, sabi ni Trillanes, iba ito. Sabi ni the big joke man, Trillanes, the big joke. Ito ay iba sapagkat tungkol ito sa DepEd, sa Department of Education, nung si Sara Duterte daw ay concurrent Department of Education Secretary. Aba, mga kababayan mukhang lumalabas tuloy na walang humpay talaga ang pangangalkal nila ng kung ano-anong maitapon nilang putik laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang nais nating i-point out. Both the office of the Vice President and during the tenure of Vice President Sara Duterte sa Department of Education, nakakuha po siya sa loob ng 3 taon ng tinatawag na unmodified report and COA evaluation. Ibig sabihin po ng unmodified, walang nakita na anomalya, walang disallowance, walang notice of violations sa audit standards and category. Yan pong ibig sabihin yan, malinis, in short. So, saan naggagaling ang hugot ni Trillanes? Na papaniwalain niya ang taong bayan, ipipilit niya sa ombudsman. Sa bagay, kaalyado nila yan si Boying Rimulya, lalo na sa all-out attack versus the Duterte. No, kahit ombudsman yan, bata-bata pa rin yan ni Marcos at barkada ni Romualdez yan. At the same time, kaalyado na ngayon nitong mga hilaw na komunista, nitong evil society, at even ng CPP, NPA, NDF, urban operatives, nakakalangoy sila dyan. Kasi nga protektado at alyansa sila ni Marcos. Okay. So wala pong paghuhugutan ng totoo at solid na pagmumulan ng kanyang ebidensya itong si The Big Joke Trillanes. Dahil guni-guni niya lang ang sinasabi niyang nandambong at nandurubo si Sara Duterte sa mga pondo sa Department of Education dahil may confidential fund din doon ang sinasabi niya at mayroon ding confidential fund sa Office of the Vice President. Hindi siya makalusot. May Commission on Audit report unmodified 3 consecutive audit report ng COA po ito, mga kababayan. Ngayon, maliban po dyan na ang purpose nito ay harassment at pangbubuli laban kay Vice President Sara Duterte at pagpapakita na may pinatutunguhan din at may katuturan naman at may silbi ang milyon-milyon na pinupundo sa kanila or baka bilyon na nga dito sa grupo nila de Lima, Jokno, Trillanes, Hontiveros at si Boy Tartar Ronald Lamas na boyfriend ni Risa Hontiveros, boyfriend, lalaking kaibigan. Yun ba? Di ba? Tama po. Hindi FUBU hindi ko alam anong meaning lang FUBU. F-U-B-U. Kayo na po ang magbigay ng research equivalent para sa FUBU. Kung si Congressman Ching Paras pa itong hambog na nagpapakilala sa sarili niya na political analyst daw siya, a face that even a mother couldn't afford to laugh. Grabe bira ni Congressman Jing Paras. At kung biro lang yun
At si dating commissioner ng COMELEC, Bing Guanzon pa, ang tawag niya, kahit sa mundo ng mga bakla, hindi papasa daw itong si Ronald Lamas, no. Hindi naman ito biro lang po 'yon. We're not sexualizing yung ganong mga punto. Pero sarcasm is the best medicine and antidote para po dito sa mga arrogante at hambog na mga demolition operators na pinupunduhan nila Marcos at Romualdez, kagaya nitong ni Ronald Lamas. Okay. So, una sa lahat, ang layunin po talaga ni The Big Joke Trillanes dito ay magpapansin. Para hindi ka makalimutan, you create scenario, propaganda, para ikaw ay mapag-usapan sa media at ikaw ay mabigyang atensyon. So, ang plunder case niya na ito ay KSP result ito. Ibig sabihin kulang sa pansin, nagpapapansin. Pero bistado na siya Booking na siya ng mamamayang Pilipino. Kaya what effect? Kasi nga naghahanda na para sa 2028 prior to this special ops for demolition attack versus the Vice President via the Ombudsman filing of plunder ni Trillanes, nagmeeting nga ang HARP nila, yung kanilang yellow-pink groups, zombies, na doon sa lugar o bahay yata yun ni Mama Leni Robredo. Yun po, doon sila. So pinagplanuhan na nila ito dahil mukhang hindi makakalusot yung unang sampa nila ng plunder. So wala namang ebidensya pero gusto lang magpapansin. Gustong ilihis ang issue mula sa pagkakasangkot at pagkakabunyag ni Marcos Jr. at ni Romualdez na silang patron saints nila. Yan ang pumupundo sa kanila Kaya nga tinatawag ito na political mercenary groups. Pag sinabing political mercenary groups, binabayaran, pinupunduhan. At alam natin na nanggagaling yan sa pinagnanakaw na mga pundo na ginawang ghost project sa flood control, mga ayuda at iba pang insertions na pinagkakitaan nila Marcos at Romualdez at itong grupo ng Evil Society ng Yellow Pink Zombies. They shared with the loot, nakipagsalo sa pinagnakawan at pinagdurubuhan na mga pundong ito dahil pakinabang din sila. At mayroon ding insertions itong si virus na ito na itinuro na hindi niya may paliwanag, nagmamaktol-maktulan lang sa Senado, nag-aarti-artihan At pangalawa, kasama din po nila dito ang komunistang teroristang grupo na nakinabang sa nakawan at durubuhan na nagaganap sa ilalim ni Marcos at Romualdez. Itong mga CPP, NPA, NDF, party list groups at mga urban operators nila na sumasahod ang palad mula po sa durubo funds o dinambong na pera ng mamamayan na pinapakinabangan nitong mga komunistang teroristang grupo at na mga hilaw na komunista at kaalyado nila. So dalawang parallel alliances yan na mga parehong civil society ang tawag nila o mga people's organization. Pero sa totoo lang, political mercenary groups po sila. Binabayaran, pinupunduhan at ginagamit na panglatigo at pangbuldog attack laban sa Duterte political camp. Ngayon, isa pa po sa hindi natin makakalimutan dito sa hakbang ni Trillanes, maliban na ito ay KSP, ito ay sabotahe sa political situation right now upang kunwari may mapag-usapang iba, i-deflect at i-shift, ipaling nila at ilipat kunwari ang atake at pananagutan at paniningil kay Sara Duterte at sa mga Duterte. Yun pong purpose nito. Pangatlo, nais nilang i-test, nais nilang subukan kung kayang i-stretch ang powers and authority of the Ombudsman sapagkat ang Ombudsman po, hindi niya sakop ang mga impeachable officials para imbestigahan at kasuhan. Pag sinabing impeachable officers or impeachable officials, they can only be removed by way of resignation, death in office, or permanent incapacity and impeachment. So sino-sino po itong mga kailangan ma-remove mo sa kanilang tungkulin at sa kanilang posisyon at otoridad sa pamamagitan ng impeachment? Number 1, the President.
Number 2, the Vice President. Number 3, mga Supreme Court justices, not the Regional Trial Court, not the Municipal Trial Court judges. Okay? So, Presidente, Vice President, Chief Justice ng Supreme Court at mga Justices ng Korte Suprema. Sino pa? COMELEC Chairman at COMELEC Commissioners. Sino pa? Commission on Audit, Civil Service Commission. At ganon din po ang Ombudsman, ang nakaupong Ombudsman. They can only be removed by way of, according to the Constitution, kapag nag-resign sila. Kapag sila po ay namatay sa kanilang opisina or sa kanilang termino. I mean, during their term namatay, during their incumbency in term of office. So, resignation at death. Yung pangatlo, permanent incapacity. Yung pang-apat, impeachment. Yun, Presidente, Vice President, Supreme Court Chief Justice and the Justices of the Supreme Court, Commission on Audit, Chairman and then Commissioners, Chairman ng COMELEC at COMELEC Commissioners, and then Ombudsman. So hindi sakop ng Ombudsman ang paglilitis o ang paghahanda ng kaso at lilitisin sa Sandigan Bayan ang Presidente, Vice President, and the rest of the impeachable officials. Dapat dumaan ka sa impeachment proceedings. Kung may reklamo ka laban sa Presidente at Vice President at hindi siya nagre-resign at hindi rin ito umaalis sa kapangyarihan, hindi pa siya namamatay sa kapangyarihan habang nandyan siya at hindi rin siya rendered incapacitated permanently, the only way is to apply through the impeachment mechanism and process to remove. So, ito po ay isang malaking question kay Boying Rimulya. Kung ipagpapatuloy ba nila ito, sapagkat ang ombudsman ay walang otoridad na mag-prosecute against impeachable officers. You have to go through the course of impeachment. At kapag na-remove sila sa impeachment court sa Senado at sila ay na-convict doon, the ombudsman can proceed with filing of cases. Graft yan o plunder or other criminal cases na sakop ng ombudsman, pwede ka mag-proceed kung mapa-impeach mo na sila at mapatanggal doon sa impeachment court. Dadaan yan sa proseso na yan. So itong kay Big Joke Trillanes, pangaharas lang ito. And itong grupo ng Evil Society, yung unang nagsampa ng impeachment complaint, grupo din nila yon nila Hontiveros at nila The Big Joke Trillanes. Mga may pari pa sila, itong si pestering priest Robert Reyes at yung adiktos na pari na si Flavie Villanueva. Yun po mga grupo din nila, yun pati si The Lapdog Shelo Magno. So dapat po maintindihan ng taong bayan na ito pong impeachment complaints ang plunder cases na ito versus Vice President Sara Duterte, who happens to be an impeachable officer, an impeachable official, should have been thrown out in the window and directly into the trash can ni Rimulya, sapagkat hindi nila, lack of jurisdiction po nila yan. If the effect is to convict and remove from office. Kasi pag kinonvict mo yan, o nanalo ka sa kaso, impeachable official yan They cannot be removed unless nag-resign, namatay sa tungkulin niya during the incumbency, at na-render incapacitated permanently by health or medical condition, or na-impeach. So, nagbububuhan ba at nagtatanga-tangahan sila Trillanes at itong civil society or evil society nila? No, they're trying to stretch the limit and test the limit kung hanggang saan po ang pwede nilang iunat upang gamitin at abusuhin ang poder ng ombudsman. Ayan. So, pag-usapan natin yan in the next episode, sapagkat this will be a test of authority and constitutional issue ito. Can the ombudsman intervene
and file cases and prosecute at the Sandigan Bayan against an impeachable official or impeachable officer? Papayagan ba yan ng korte na mangingialam sila sa direksyon at mandato ng saligang batas? Kung paano tatanggalin sa kapangyarihan at papanagutin ang mga impeachable officers na dapat dumadaan ka sa impeachment proceedings, isang requirement yan. Okay. Magandang pag-usapan yan in the next video analysis natin. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at tandaan po natin, ang mamamayang mulat at may mataas na kamalayan ay sambayan ng may lakas ng paninindigan na pwedeng magbuo ng sama-samang pagkilos papunta sa pagbabago. Yan ang ating layunin sa ating channel na ito. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!